Based po sa last na nilabas ng PDR, and I think nakaano to sa sa DOST Pag-asa. So dumaan sa amin ang mata ng bagyo. Ito po 'yon. At saktong-sakto po na dito sa baba nandiyan yung ito. Kasi mountainous area na po yung 70% ng San Nicolas. Nag-start po yung effect ng bagyo po sa amin at around 9 PM ng Sunday, November 9. Diretso na po yan, and Monday, naka-experience pa rin kami ng heavy to intermittent heavy rains the whole day. And also, gusto lang po namin emphasize, Ambay One River is one of the major contributor ng dito sa level ng ng Adno River. Umabot po kami ng 10 feet. Normally po yan, below, kasi yung level niya, yung 1 foot hindi naabot pero 10 feet yung peak. And also, ayan, again, the whole province was placed under signal number 4. Naka-experience po kami dito ng strong to gale force and with the rainfall of heavy to intense. Sa mga nakakausap po sa mga LGU sa Central, I think more on hangin, no? Pero dito naka-experience din kami. In fact, merong dalawa na flash flood sa Kakabugawan at sa nasa rin isa, Kakabugawan at sa Barangay San Jose. Ayan. So with regards to the affectations, dineclare na lang po namin lahat. Based po sa report ng aming MSWDO, the 13,000 families affected with 45,000 individuals. Ayan, I think i-explain ng aming MSWDO sa PSWDO. At nagkaroon po kami ng evacuees. Actually, ano po ito? Preemptive. Based po dun sa directive ng national, regional at province. Nagkaroon po kami ng 70 families or 194 individuals inside the evacuation center. Yung designated evacuation center po namin ay yung mga CDCs ng kanya-kanyang barangay. And meron din pong lumikas sa mga relatives. Per our record, 19 families in total po yun, or 40 individuals. Ayan, 11 barangays conducted preemptive evacuation. Depende po yun sa mga lugar na talagang high risk. And pagdating po sa power supply po namin, nagkaroon, the entire municipality nagkaroon po ng power outage kasi yung power line dyan sa may dalawang poste ng kuryente sa may Magallanes Tayub na malapit sa before EPDH. Nung nag-down po yun, ayan, affected po kami rito. Yun po kasi yung kuryente na. And na-restore lang siya nung 11 ng alas 3 ng hapon. Pero hanggang 12 pa itong mga Kakabugawan, Santa Maria West, and isang sa Zone 1 sa San Isidro. So na-restore po lahat yan ng November 12 ng around 5 PM. Ayan. Landslides, nakapag-record po kami ng 7 landslides. So, dyan po lahat yan sa Villaverde Road. Kung makikita nyo yung isa na hollow, pero bumuho na ngayon, mabilis lang naman na clear ng DPWH dyan kasi DPWH po ang nag-maintain sa Villaverde Road. Ang talagang mas malaking affectation yun doon sa kabila, sa Santa Fe. Actually, hanggang ngayon, putol ang daan. Wala pong dumadaan dyan ngayon. Papuntang Santa Fe. Pero yung daan po natin mula San Nicolas, dito po sa town proper hanggang Villaverde Road, passable naman na siya.
And ito po, may mga, I think may update ang MSWDO. Meron po kaming partially damaged na 88 houses. 6 ang totally damaged with a total of 94 houses. Pero I think umakyat na sa 100 plus, no? Parang 116 yung kupal. Okay. Ayan. Ay, 119. So yung mga details po kung ano mga barangay ang MSWDO po. And with the help of our engineering, kasi kasama po nag-assess ang engineering department po namin dyan. Pagdating po sa damages on infrastructure, meron po kaming Tourism Information Center sa Atpay, Eco Park, yung century-old na puno, ayan, sumampa mismo doon sa sa aming building. And meron sa dike slope protection po sa may Santa Maria East. And of course, meron din po sa Kabundalayan River Flood Control Structure. Ayan. Meron din, actually, meron pang isa na hindi namin na-record dahil irrigation to ng NIA. Hindi ko alam kung sa engineering kailan bang isama sa municipal yun, sir, or sa mismo, or national. Anyway, papakita na po namin yung picture mamaya. Pagdating po sa agriculture, meron po kaming 245 farmers affected with 98 hectares and 604 metric tons. Ayan, with a total of 6 million, approximately 6 million. Ito po yung mga high-valued crops, corn and rice. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung synopsis ng namin, response operation namin mula sa Thursday, nag-start kaming magpidra. November 6, nag-call po ang aming mayor ng pre-disaster risk assessment para po pag-usapan yung o makapag-prepare doon sa possible affectation or impact ng Typhoon 1. And November 7, nagkaroon din po ng separate PIDRA ang mga barangays with our assistance and also sa MSWDO. November 7 to 8, nag-conduct po kami ng mga IECs to warn and advise yung mga nasa high-risk areas sa kanilang mga to conduct preemptive evacuation. And November 8, ayan, lahat po ng mga barangay nagkaroon ng clearing operation sa kanya-kanyang, kasi yun po yung directive ni Mayor na lahat ng canals, lahat ng irrigation, check gates, drainages ay i-clear. November 8, ayan, yung suspension ng classes for Monday and Tuesday. And November 9, ng morning, suspended po ang tourism activities, especially in Malico. Maaga rin po kami nagsara ng Villaverde Road. Again, temporary closure lang po ito. Pinost po namin ito ng around 1 p.m. And November 9, nag-conduct na ng preemptive evacuation yung mga barangay sa kanya-kanyang CDC. And of course, syempre, all barangay EOCs and our emergency operation centers are in 24 hours operation. Actually, nag-start po kaming mag-blue ng Saturday, red alert ng Sunday ng 1 p.m. After nung dumating po yung bagyo, 9 ng gabi hanggang umaga, lahat po ng barangay councils nag-conduct kanya-kanya, kasi lahat naman sila may gamit ng chainsaw. So lahat kanya-kanyang clearing operation. While sa part po namin dito sa LGU, nag-conduct kami ng Ardena. Dineploy ang MSWDO, ang engineering namin and our agriculture para i-check yung damages
and affectation sa agriculture, infra, and households. 10 ng hapon, si Mayor po ang nag-lead ng emergency meeting para malaman yung affectations ng mga barangay. Yan, medyo maliwanag pero actually walang ilaw yan, naka-genset lang kami. And November 11, nagkanda po kami ng post-disaster needs analysis meeting with our budget and other members, accounting. Yeah. 12, ayun po kasi pinag-usapan namin yung utilization ng namin ng QRF. 12 naman, miniting po namin ang barangay captains, sila ng barangay captains and treasurers para sa utilization din nila ng QRF. Pinag-synchronize lang namin or kinomplement namin yung kung ano ang magiging part ng LGU, ano ang paggagamitan naman ng barangay para at least kahit maliit lang ma-accommodate namin yung mga ibang mga needs. Ayan, so yun lamang po ang aming presentation. Thank you very much.